Hello, good day, grade 5. Our lesson is on viewpoint of images. So, what does viewpoint of images mean? But before that, let us discuss some terms to remember in our lesson. So, first one is point of view. A point of view is a person's opinion or particular way of thinking about something. So, in a very simple term sa Tagalog, point of view is opinion. Okay? So, pag tinanong kayo ano ang point of view, opinion yon tungkol sa isang bagay. Pag sinabing point, what is your point of view on that certain image? Ang ibig sabihin nun is, ano ang kaisipan mo or opinion mo tungkol sa bagay na iyan. Next, number 2, image. Ano bang image? A visual representation of something. So, image could also mean picture. Okay, so where do you see pictures? We see many pictures in social media like Facebook. We could also see pictures in Google or other platforms. We could also see pictures in Facebook. At minsan, aside from the photos we see na mga selfies or group pictures, we could also see some pictures na may talagang intended meaning na yun ay pinablish mismo or pinost mismo ng mga tao para para yung gusto nilang ipaabot na mensahe is magigets ng mga tao na nanonood sa mga pictures na pinopost nila. Okay, so number 3, viewer, a person who watches. So this is very simple. Tumitingin ka sa isang picture, you are a viewer of that picture. Tumitingin ka or nagbe-browse ka ng mga photos sa social media like Facebook, you are a viewer. When you watch TV, you are a viewer of those persons in the television or those programs na nagpe-play sa isang laptop or TV. Next, we also have viewpoints. A viewpoints actually is magka-same lang din sila ng meaning ng point of view. So ulitin ko, ano ang viewpoint or point of view? Magkapareha sila ng meaning na ang ibig sabihin ay idea or opinion. Now, let's have a stereotype. Okay? A stereotype is a belief that all people within the same gender, age, or cultural group will act the same. Okay? Paniniwala daw ito na lahat ng tao nakabilang sa isang gender, sa isang age, or cultural group like Ifugao or Tagalog or Ilocano will act the same. O, mamaya magbibigay tayo ng mga examples. It may be a very biased point of view or viewpoint and may allow discrimination. Pag sinabing bias, we had one word last week, I think, doon sa words of the week ninyo na unfair. So, bias means unfair. Pag unfair, hindi siya fair. So, pag hindi siya fair or unfair siya, ibig sabihin, hindi makatuwiran. It will allow discrimination. Anong ibig sabihin ng discrimination? Actually, discrimination is a form of bullying. So, pag nag-stereotype tayo, we are bullying other persons or group of people. Lastly, stereotype may be true to some but not to all. So, it is very general na outlook natin. Pero, hindi naman ibig sabihin na ganito yung opinion natin sa kanila is totoo na yun. Kasi, di ba nga, lahat ng tao nagkakaiba ng opinion or pananaw tungkol sa isang bagay. Minsan nga, di ba, may mga nag-aaway pa kasi may nakita na picture, tapos iba yung interpretation ng iba. Iba naman sa'yo. Tapos yung iba rin yung interpretation nila. So, magkakaiba ng point of view or viewpoints. So, we must learn how to observe, observe well. Then, we must also learn to adjust or be willing to adjust. Hindi yung sasabihin natin, oh, yan is yan na. Without even without even thinking about yung sasabihin din ng iba o kaya yung opinion din ng iba. Okay, now let's discuss itong mga stereotypes na ito. Okay, so one is gender profiling. So example niya is men should be the family breadwinners. So sinasabi dito na ang mga lalaki daw sila yung mga nagtatrabaho para sa pamilya. Okay, would you agree? O, 'di ba last time tinanong ko sa inyo, sino yung mga parents, sino sa inyo ang may tatay na nagtatrabaho para sa pamilya o may mga nag-raise ng hand. O, tapos tinanong ko rin kung sino sa inyo yung mga nanay ang nagtatrabaho para may pera yung pamilya. So, meron ding mga nag-raise ng hand. Okay, another example is kami na mag-asawa ni Sir Clyde. Okay, lalaki siya.
he works for finances sa aming family, but I also work na babae para matulungan siya sa aming mga pangangailangan. So, it is not very true or it is not true to all na men lang yung magtatrabaho sa mga para sa pangangailangan ng pamilya. Okay, next, women are weak. Totoo ba yan? True to all ba yan? Women are weak. So, lahat ba ng kababaihan is mahina? Siyempre, hindi. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng stereotyping pag sinabi mo na, lahat ng mga women mahihina. O, syempre, mamaya, dahil na-empower ng mga women, sasabihin, anong pinagsasabi mo? Hindi mahihina ang mga kababaihan. Pwede rin naming magawa yung mga ginagawa ng mga kalalakihan. Okay? That is gender profiling. So, tinatag na ang mga lalaki ay ganito, ang mga babae ay ganito. So, wala nang nasa gitna. So, it's either bad or good. Ganun na yun. Next, ageism or age stereotypes. Discrimination against people on the basis of their age. So iniisip mo na, mga bata ngayon, mga pasaway lahat, mga maiingay. So, ganun yung thinking ng ibang mga matatanda. Pero actually, hindi nila nare-realize na age stereotyping yun. So, discrimination yun. Kasi, if you are to observe keenly or sharply, hindi naman lahat ng mga bata is may ingay or pasaway. Kasi meron din naman mga mababait at silent na mga bata. Okay, next. Old people love state of quietness. Lahat ba ng old people love quietness? Or katahimikan? Hindi rin. Kasi may makita din ako sa Facebook or sa YouTube na kahit mga matatanda na is nagpa-party pa rin. So, they love noise, they love party. Okay, so hindi rin talaga yun totoo. So when we say old people love state of quietness and those younger generation love noise, is it fair? Is it fair? Of course not. Hindi siya fair. Okay, so huwag nating sabihin na lahat pare-parehas. Pare-parehas na dahil mga matatanda kayo, pare-parehas kayo na ganito, or dahil bata kayo, pare-parehas kayo na ganito. Hindi ganun yon. It is not fair. Third is cultural stereotypes. So, first example is Ilocanos are stingy. So, pag sinabi mong, lahat ng mga Ilocanos are stingy dahil lang nanghihingi ka sa kapitbahay nyo ng mangga nila. So, sinabi niyang hindi ka pwedeng humingi. So, sabihin mo, mga Ilocano kayo, ifugaw ako, mga Ilocano, mga mananamot. So, hindi ganun yon. So, hindi mo pwedeng sabihin na dahil experience mo to sa isang ifugaw, sa isang Ilocano, I should say, is ganun na. Kasi, hindi talaga pwedeng sabihin na pare-parehas lahat. Iba-iba. Next, Koreans are stinky. So, lahat pa ng Koreans mababaho? Hindi naman. Okay? Kasi galing ako noon sa Korea, pumasyal kami doon. Then, akala ko noon talagang mababaho lahat sila. Pero when I came to meet some more Koreans, I realized na, bias pala ako. Very unfair pala ako. Kasi, ilan lang naman yung na-meet ko na Koreans, and yet sinasabi ko na lahat ng Koreans ay mababaho. Okay? So, that's really bad. So, ang main point dito is lahat, hindi natin pwedeng lahatin. Okay? So, pwede nating sabihin na maybe some or iilan, pero hindi natin dapat sinasabi na lahat. Okay? So, that's the point of stereotyping. That's the point of why we are teaching these things. Okay? So, ang lesson in life na matututunan natin dito is do not generalize. Okay? Kasi hindi lahat ng tao pantay-pantay. Hindi lahat ng tao magkakaparehas. Hindi lahat ng tao ay isang ugali. Dahil iba-iba ang ugali ng mga tao at asal nila. Lahat ng mga tao din ay may iba-iba or may kanya-kanyang mga ginagawa o kaya mga practices. Okay, so we have activity. We have an activity. So you will be seeing here 3 pictures. Ang gagawin nyo lang is to try to interpret kung ano ang nangyayari sa picture na to. So, you're going to write your opinions about this picture in your notebooks and I will be checking them once we're back at school. Okay, so we have this one, father and daughter. Ano kaya ang opinion nyo sa nangyayari dito sa picture na to? Okay, what about this one? Number 2, so merong mga tao din naghahawakan sila ng kamay. Then number 3, yan, may
bata. Okay, so that's it. This is very short. I hope you were able to understand the lesson much better. So, good day everyone and see you when I see you.